Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction video po tayo ngayon. Dito kay Sara Duterte sa interview ng press conference after address her threats. At ito ay isang sinagot na ni VP Sara ang confidential funds. At ilang ulit nang sinasabi na bawal kaya nga confidential funds. Alright, at kung bubuksan ng confidential funds at lahat kailangan. Alright, pananin natin dito kay Sara Duterte. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na mismo testimony? We will wait for Colonel Galang. Next question, please. Fast two. Or make it brief. Alright, bawal nga dapat magbatikusin ng confidential funds. Make it brief. Yan sir po, nakukunin po kung kagaling ang plano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pangkaraniwan ng mga umayan? Kung ganyan kriminal ako tatang ay hindi dapat pinapapit ang pahas, yan ay aking papalagayan, sabi ng PBBM. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Next question. Maps, Okay. verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa sanayan kasi napanggit ko kasi Yes ma'am. Ay, hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? are you taking legal action po ma'am dun sa threat sa inyo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. Tama si Sara naman binoto ng taong bayan na 32 million. Kaya kung bubuksan ng confidential funds, dapat lahat unfair kung kanya lang. At sa wallet, kung saan napupunta ang confidential funds. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan Biro mo, kapapasok lang ng hospital, discharge na kagad. Ano nangyari yan? ang hustisya Wala talaga yung gobyerno natin. dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Wala na talaga ang hustisya ang bayan. Dapat people's power talaga. At maglagda. Kay Attorney Lopez, ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi? Grabe, no? Dinetain. Dahil sa due process. Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila Oo nga, bakit tinanggap ang ni USEC, ni PBBM? pinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last Saka, two. sir, ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, he doesn't know anything. Kasi dapat pa pala tayo. Pero pagdating natin sa ODP, kita niyo, he doesn't know anything about confidential funds. So, saan doon ang evasive answer? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Penalize ang tao pumirma para sa isang posisyon ng isihan. Saan ang hustisya dito? And ano sinabi Oo nga, wala akong hustisya. nila kanina?
pa. Apparently, hindi nila alam ang batas. Nasabi nila, questionin mo nila. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismo ang committee, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Hindi pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Malik na nga yung una mong detention. Malik pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao, na nakakulong, hindi makalabas. Hindi ako makalabas na. Sabihin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin ko sa'yo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Ngayon, hindi talaga alam ang batas ng House Representative natin. Bakit gagawa ng dahilan? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi niya which one. We will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of the rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality in that case. So I have to take that oath. Pero, Alright, yan. At sana maparusahan talaga ang yung dapat parusahan. Lopez at sa lahat ng OBP. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi jurisprudence naman on contempt powers of Congress. And yun lang ang sinasabi ko, sir, no, parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. It's clear political harassment, it's clear political persecution. Pag threat sa'yo, lalo wala. Pag threat sa kanila, national security. Ano pa? Isang political harassment talaga nangyayari. Do you think that you Dito kay BP Sara. Doesn't establish it? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man sila hanap na mali. At parang kung nakita na sila, ibig na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung kapo. Ang isang ko, I expect something. Yes, we expect that. We expect content detention. We expect a term like is terrorizing. We expect them to terrorize the Office of the Vice President. Ano yung message ng President Dumoto? Alright guys, yan napakinggan at napanood po natin dito sa press conference after Marcos address her threats. At ito ay sinuportahan lang ang kanyang sarili. Dapat ipalabas ng media ang buong katotohanan, hindi pinuputol-putol. Alright, maraming salamat sa inyong panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. And peace out sa inyong lahat. Alright? Thank you guys.